Good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, kwentuhan session, tanungan portion. Kita nyo, ang sipag natin, no? Galing tayo kanina sa Guagua, Pampanga. Galing rin tayo sa Lubao, Pampanga. Tapos galing tayo ng Hermosa, Bataan. Okay, tapos paspas tayo pa uwi mga ka-airsoft. Bigyan mo akong pa tayo. Then paspas tayo pa uwi, nakita nyo naman. From Bataan, diretso tayo na naman dito sa atin, no? Kasi merong nag-walk-in kanina. Pero sad to say, dahil sa lakas ng ulan, hindi na naman namin na-i-vlog. Okay, hindi namin na-i-vlog. Actually, ang na-i-vlog lang namin ngayon yata, yung parang isa lang yung nasa ano lang, nasa Guagua, Pampanga, no? Pasensya na kayo kasi hindi kami walang matinong meeting place doon sa Lubao. Nasa public area kami, so hindi tayo pwedeng mag-conduct ng vlog, no? Hindi tayo pwedeng mag-roll ng vlog, kaya gano'n na nangyari, okay? So, after ng takbo tayo ng Hermosa, Bataan. Okay, shout out, good day and good afternoon, Sir Jack Sapanta of Hermosa, Bataan. Grabe tong tao na to, sinorpresa ako. Mga ka-airsoft, binigyan niya ako kasi alam ni Sir na nabalitaan ni Sir yung kwento dati na collector tayo ng NBA cards, no? Nasa akin, nasa Bigman yung mga matitinding NBA cards dati ng Kobe Bryant, no? Yung mga talagang mamahalin na cards ng Kobe Bryant, ng Michael Jordan, at saka mangilan-ngilan na LeBron James, yung talagang the GOAT na tinatawag, no? Binigyan ako ng ating bossing, natutuwa ako. Jersey ng Michael Jordan, no? Ubarin ko nga, pakita ko. Natutuwa ako Yan. Bali, syempre nabalitaan nung bossing natin na I'm a fan, no? Okay, natutuwa ako mga ka-airsoft. Napakaganda. Bagong-bago. Isa rin sa mga collection niya to, no? Isa rin sa mga display niya to, oh. Si. Tingnan nyo. Yan. Sarap naman, di ba? Nakakatuwa naman, oh. Kita nyo. Kompleto yan, no? At saka kung makikita nyo, ayan, no? Merong pantag. Di ba? Ayan pa. Merong pantag, oh. Talagang bagong-bago. Nakakatuwa, oh. Sir Jack Sapanta, maraming salamat dito sa ibinigay mo, no? Maraming salamat po dito sa pabaon mo. Okay, ngayon mga ka-airsoft, nakikita nyo, kwentuhan session at tanungan portion. Pero, bakit merong unit na nakalagay dito sa ating harap? Okay? Ano ba yung mga unit na yan, Bigman? Mga ka-airsoft, itong mga unit na to is unit pa rin to ni Sir Jack Sapanta. Kauuwi pa lang namin dito sa shop, biglang tumawag si Sir Jack Sapanta na kulang yung binili niya. Nagtatampo raw yung dalawa niyang anak na babae. Okay, no? So, ngayon, papunta na sila rito. Pabiyahe na sila. Actually, bumabiyahe na sila. For sure, medyo late na sila darating. Kaya, itong mga unit na to, ihahabol natin, i-vlog natin ngayon. Okay? Ihahabol natin para pagdating nila is pipick upin na lang niya. Okay? So, ano ba itong dalawang unit na to? Mga high-end version to ng Glock. Okay? Hindi to WE, hindi to ENC, hindi to kung ano-anong brand lang. This is a Umarex. Okay? Pag sinabing Umarex, alam niyo naman na Umarex kilala sa pagiging fully licensed version ng mga Glock, no? No, yun, Umarex is kilala sa pagiging fully licensed version ng mga Glock. Glock 17, Glock 18, Glock 19, depende sa magugustuhan nyo, okay? So, this unit is dalawang klase to. Isang Glock 18, kung makikita nyo, naka-long magazine na kagad. Bakit naka-long magazine ng Glock 18? Kasi mga ka-airsoft, ang Glock 18 is dual firing mode. Meron siyang single fire, at the same time meron din siyang rapid fire, okay? Hindi mo ganong mai-enjoy yung rapid fire kung ang magazine mo is
bitin, 'di ba? Hindi ka mag-enjoy doon sa rapid fire kung ang magazine mo is ano lang, low capacity kung tawagin. Kaya makikita nyo, nakalong mag na agad, oh. 'Di ba? Ayan, nakalong mag na agad. Napakaganda niyang unit na 'yan. One of the high-end version pagdating sa Glock. Hindi to budget meal mga ka-airsoft as well as this. Hindi siya budget meal, no? Kasi ang mga budget meal, mostly yung mga WE. Yung mga WE, yung mga China like ENC, yun ang mga budget meal pagdating sa Glock. Ito talagang may presyo to, talagang mas mahal kaysa sa WE. Okay, bakit? Ano bang meron ng Umarex? Ang Umarex is one of the high-end version pagdating sa mga Glock, no? So, sila yung naglalabas ng mga fully licensed. Pag sinabi fully licensed, ano yun, big man? May papers ba? Hindi po ganun yun. Pag sinabi pong license yung unit, 1:1 replica siya ng tunay, pati yung markings. Kung ano yung nakalagay na markings, doon sa tunay, ganun din siya. Nakalagay sa kanya. Hindi nakalagay ng pintura, hindi nakalagay ng kung ano-ano, kundi nakaukit dun sa kanya. So, this is the Glock 18. Ayan, makikita nyo. Hindi ko lang maipakita. Ay, lapit mo nga, Lucas. Ikaw na, Shane. Ayan. Pakita mo yung markings, both camera, ha? Yan. Ayan, kung makikita nyo, nakalagay Glock 18, then merong logo ng Glock, di ba? Glock 18, then, anong tawag dito? Austria. Nakalagay ba Austria? Hindi kita. Wala. Pero may Austria. Pa. Ayan. Sige nga. Wait lang. Try natin yan. Okay? Hindi nagpo-focus. Ayan. Ay, nawawala eh. Medyo layo mo. Try natin i-zoom. Okay lang. Kaya lang, paano yung isa? Hindi, napakita ko na pa eh. Ayaw. Ayan. O yan. Basta may nakalagay na Glock 18C Austria. Okay? Papakita ko sa inyo yung mga WE. Halimbawa ito, na W ito. Pakita mo. Pakita para lang makita nila yung pagkakaiba. Ayan. Tignan nyo yung pagkakaiba mga ka-airsoft pa. Yung isa, Glock 18C, nandun yung logo ng Glock, then 18C, then Austria. Kung mapapansin nyo yan, wala nakalagay na word na Glock. Diba? 18C lang. 18C lang, then ang nakalagay is hindi Austria, tactical. Wait lang, pag-compare. Yan, ang linaw dito sa akin. Kita ba? Ayan. Jeep. Ayan na. O yun. Yung isa, makikita nyo, tactical. Yan yung WE. Yan, ang linaw. Then yung isa, Austria. No? Yung Austria, yan yung fully licensed. Ganun, yan. Yan, madali yan. Yan, no, madali, no? Here. Baka magasgas naman, no? Sandali mga ka-airsoft. Dito ko ina-ansum mo, Wises. Para kung gago. Doon mo nga i-ansum. Yan yan ang isang masarap pagdating sa Glock, no? Kasi merong mga fully licensed, merong hindi. So, anong mas maganda diyan, big man? Yung fully licensed or hindi yung or yung kahit hindi fully licensed? Syempre maganda yung fully licensed. Bakit? Kasi mas high-end siya. Anong meron siya? CNC full steel yung laman loob niya. So, ibang-iba dun sa laman loob ng hindi fully licensed, no? Like WE, like ENC, like Dibel, no? I'm not saying naman na pangit, no? Pero parang ganun na nga rin, 'di ba? Kasi talagang syempre, ganito 'yan. Lahat ng airsoft merong kaukulang price, no? So, wag kayong maghanap ng maganda, ng matibay doon sa mumurahin, 'di ba? Pag mumurahin, expected nyo na medyo may pagkasablay, may pagkasablay yung unit.
Hindi kasing tulad ng mga ganito. So, next natin is, this is the Glock 17. Ganun pa rin, hindi ko na ipapakita, pero this is the Glock 17 Gen 5 all black, no? Makikita nyo, black parehas. Wala naman tong rapid fire. O, makikita nyo to, ayan, no? Equipped siya with a lever button dito, no? Na sini-switch. Switch button dito, sa side na to, na selector. Pag nakataas yan, single fire. Pag nakababa, rapid fire. Okay? While this one is the Glock 17. Purely single fire lang siya. Okay? Yun ang kaibahan ng isang Glock 17 sa Glock 18. Okay, so, para, ano yan? Okay, yan. This, ayan nilapit ko sa inyo. This is the Glock 18 while this is the Glock 17. Ang kinagandahan niyang mga unit na yan, yung internals niya is CNC full steel yung loob. Compare dun sa mga double bell. Ayan, yung karaniwan kasi yung mga budget mill no? Double bell, ENC, ano pa ba? Yun, double bell and ENC, yun yung mga budget mill. Ngayon, when it comes to low-end Taiwan, dyan na pumapasok yung WE, no? Pero pagdating sa AW Custom, kasi ang AW Custom is high-end version. High-end version ng WE. Based on my research, based on the info that I have on my mind, ang WE and AW Custom are kumbaga sister company, no? Kumbaga, high-end version si AW Custom, while low-end version si WE. Yun, no? Correct me if I am wrong, pero yun ang pagkakaalam ko. Well, in fact, pwede ko kayong pakitaan ng Glock 17 ng AW Custom. Ibang-iba. Custom nga siya, no? Pakita lang natin. Wag nang 17, mahirap dukutin. Pero papakita ko sa inyo, this is the Glock 18 of the AW Custom. Ayan. Malayong-malayo doon sa WE. Ayan. Ito yung Glock 18 ng Umarex, same, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, licensed unit, fully licensed unit. While this is the Glock of the AW Custom. Ayan. Makikita nyo, di ba? Yan ang pagkakaiba. Tactical na tactical yung dating. Ang gwapo ng datingan niya, di ba? Hindi siya yung parang ordinary lang. At saka kung makikita nyo, look at the grip. Plain and simple, pero ang sarap sa kamay. Di ba? Yan ang pinagkaiba. Okay, this is the AW Custom. Ganon din, yung hammer niya is, paano sabihin to? Hammerless, di ba? Wala pa ring hammer dito. Gwapo siya, kaya lang medyo, meron lang rin akong comment dito sa unit na to. Kasi based on my experience, dapat bang sabihin ko to, pero sabihin ko na, no? Based on my experience, itong mga ganitong unit na marami masyadong slot sa gilid, slot sa ibabaw, ito yung nagiging weakest spot niya, no? Ito yung nagiging weakest spot niya. Dumarating sa punto na nagka-crack to. Yan. Dahil ito, biruin mo, solid to, di ba? Solid na, let's say solid na alloy. Nilagyan ng slotted dito, slotted. Parang naging weak yan. Parang dyan yung pinakamalambot na parte niya. Dahil butas-butas na di ba? Then, nagkaroon pa rin dito sa baba. Just imagine yung distance nito versus dito, masyado na madikit. So, yung impact, pak, minsan, madalas, nagkakaroon ng bitak dyan, no? I am not saying na pag binili mo to, pag ginamit mo, mabibitak agad. Hindi ko sinasabi yun. Hindi natin kayang i-predict yun kung kailan siya masisira. Diba? Hindi natin kaya i-predict yun. Pero, based on my experience, nabibitak to. Yun lang ang komento ko dyan. Pero, other than that, maaasahan mo to. When it comes sa internals, napakalupit, napakatindi. Lukas pa ibalik to, baka magasgas. Okay, no? So, ayun, before natin start,
mag-ano muna tayo, magbati tayo, no? Okay. Good day, Alan Villaris. Ganda ng jersey shirt, sabi niya. Oh, ito si Mr. 15, ito si Mr. Mr. Pounds. Hello, Alan Villaris, no? Okay. Redimer de los Santos, hello, sabi niya, no? Okay, kita naman, Sir Markings. Okay, good PM po, Sir Big Man, no? Okay, mga guys, yung mga hindi naka-follow dito sa page natin na Big Man Airsoft Pinas, click nyo yung follow button. Napansin ko lang, no, na marami pang hindi naka-follow dito. Ito yung isa sa flag carrier page natin. Itong Big Man Airsoft Pinas, no. Flag carrier page natin to, kaya mag-follow kayo rito kasi para tuwing magla-live dito is maaano kayo, mai-inform kayo, mame-mention kayo, no. Tandaan nyo, pag nag-raffle tayo ng mga deserving naka-airsoft, dito tayo kukuha kasi ito yung flag carrier page natin, eh. Kaya, mag-follow kayo rito para, ayun, no, paano ba i-click yung follow? Nasaan na ba yung follow button? Samba. Wait lang. Alam ko ang follow button nasa taas, eh. Di ba? Ng chat box. Anong page yan pa? Big Man Airsoft Pinas. No? Mag-follow po kayo rito. I-click nyo po yung like para updated po kayo, no, sa mga live na gagawin natin. Okay, so dire-diretso na tayo. Unahin natin Glock 17 para diretso tayo sa kwentuhan session, tanungan portion natin. Okay? So Glock 17, syempre Glock 17 12 kg lang tayo. Huwag tayong gagamit ng 14. Although pwede naman, pwede mag 14 to, eh, kasi Umarex to. Kaya lang, mga airsoft, kinakabahan ako, no? Kasi kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, Glock pa rin to, eh. So pag sinabing Glock pa rin, talagang hard polymer body lang siya, no? Okay, so press the valve, then spray. Okay, after that, ayan, na-spray natin output valve. Dito rin sa ilalim, binubuksan pala to. Okay, then spray, then lagay tayo ng gas, no? 12 kg lang ang ginagamit ko, ha. Although, bahala kayo, pwede nyong itry yung 14. Pero ako ang pinaka-rekomendado ko is 12 kg only. Upside down, sakto lang, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Okay, kasi na fine tuning and trigger job na yung unit. So, wala ka ng problema. Yung shout out to my gunsmith, sana naka-recover na, sana nakapag-ano na siya, no? Kasi binaha sila, eh. Siyempre sa Pampanga. Hindi naman siguro dun sa mismong area nila, pero yung mga dadaanan. Pero so far naman, nagbiyahe-biyahe na ako ng Pampanga, wala na ako nakikitang baha-baha. Kumbaga, pwede na ulit mag-travel. No? Sana okay na si bossing natin na gunsmith, no? Okay. Okay, no? Marami na kasi nakapila, marami na tayong line up, sir, no? Okay, so atak to, then put your right thumb here, then lagyan natin ng bala, mga ka-airsoft, no? Pump lang po using our reloader. Then, hindi ko na gano'ng pupunuin kasi hindi siya mapupuno. Iyan lang. Okay, no? So, ayan ang nakalagay dyan. So, ngayon, maglalagay rin tayo rito sa, dito sa part na to sa ibabaw, no? Para wag siya magagasgas. Then, kasa, ilock manually, lagay tayo rito. Okay, then release, then rest, pasok! Ano ba sasabihin ko? Ang Glock, wag nyong hanapan ng full metal ang Glock. Okay? Ang Glock talaga, full metal, upper, internals, then hard polymer ang body. Okay? Pasok! Glock 17, Umarex. Asa. Firing! Okay? Uy, meron pa. Okay. Open bolt kasi wala ng bala. Hindi, nauntog ko nito. Okay, next thing to do, release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, ano mo yung kanina, narinig mo sa balita yung kanina, yung ginaganap ngayon na... Meron yung tanong sa... May... Ginaganap na world shoot ngayon sa, sa Iloilo. Natutuwa ako dyan, mga ka-airsoft, no? First in the Philippines. Okay, Lucas, basahan.
Saan? Unang-una sa buong Pilipinas, no? Mamaya pagkwentuhan natin yan. Tapusin lang muna natin to. Pa, No? may nagtanong pala sa akin. Okay. Ano daw, paano daw, Look, ano ba to? pasok na to. Ito box. Ano daw big sabihin ng polymer ang body? Ano daw, no? Polymer, parang ano to, no? Hindi naman tayo scientist, pero para lang maipaliwanag ko, hindi siya pure plastic, hindi rin siya rubber, pero parang consisting of, kasi ganito, ang plastic kasi, nasan ba? Meron ba tayo sample dito ng plastic? Pengi ako plastic. Meron ka plastic dyan, parang yung sa reloader. Yung, hindi, yung ano, yung plastic. Minsan nagkaka... ito. Halimbawa ito. Hindi, sisirain ko eh. Babaliin ko. Something na pure plastic. Oo. Halimbawa pure plastic. Minsan marami rito. Minsan wala. Hanap lang tayo ng pure plastic. Yung pwedeng mag-sacrifice na. Dali mga airsoft pa. Ang ganda ng tanong na yan. Ang sarap sagutin yan, no? O kaya, ihanap nyo muna ako. Mamaya natin sasagutin yan, ha? Kung ano ba talaga yung polymer. Kasi, baka dumating na yung bossing natin from Bataan, eh. Okay, no? So, this is the Glock 18. Sabi ko nga, ano siya? Dual firing mode. Single fire and rapid fire, okay? So, release magazine. Ganda, no? Naka-long mag, no? Then, hindi plastic yan. Yung plastic talaga. Ang plastic is something na pag binend mo, basag. Yun ang plastic. Ayan. Yan. Oh, andali. Okay. Magazine ng... Pasok mo doon, pasok mo. Huwag niyong ihiwalay. Patay tayo dyan pag nawala yan. Okay, lagay muna tayo rito ng silicone oil. Then dito rin sa ilalim, no? Ang mga Umarex, lahat nakatakip yung ilalim, eh, no? Talagang nakatakip yung ilalim nila. Okay, then, lagay tayo. Sorry. I forgot. Nandito nga palang inlet bulb niya. Okay, no? Ayun. Okay, then, lagyan natin ng gas. 2 seconds. 1, 2, 3. 3 pala kasi, bakit? Kasi nga pala, may rapid fire to. Sorry. Medyo nahihibang ako ngayon, no? Okay, then, hatakin natin to pababa all the way. Then, lagyan natin mga airsoft ng bala. Equip to with single fire and rapid fire. Then, grabe, naka long magazine, no? Hindi, mali tayo. Dapat hindi lang naman 3 seconds. Naka long magazine, eh. So, grabe, daming bala nito mga airsoft, 50 rounds. Nakahanap na pa? Nang? Pure plastic. Wala pa eh, nak eh. Pwede ba eh? Plastic to, diba? Yan, plastic yan. Galing mo ah. Okay. Mga airsoft dagdagan ko I forgot eh, kasi yung sa small magazine, 3 seconds. Long magazine to, mas marami to. Tapos, bukod doon, may rapid fire pa. Kaya mas nilagyan na natin kanina ng 3, lagyan pa natin ng another 3 seconds ngayon. 1, 2, 3. Okay, yan. Sige, may 6 seconds na tayo rito, di ba? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil dito sa ibabaw. Okay, then, lagyan din natin sa ilalim. Ay, sa nozzle, sa ilalim. Okay. Then, release, then rest. Okay. Ngayon lang ako to, parang first to. Okay, no? Glock 18C, Umarex. Okay, fully licensed unit. Pasok. Asa. Unahin natin, single fire. Firing! Try natin ngayon i-rapid. Rapid fire. Baba lang natin to. Rapid fire!
and bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, press the hammer by pressing the trigger. Sabi ni Sir, Kutsa, nakita mo yung putok? sabi ni Sir Pomi, may price tag pa daw ata yung damit. Yeah, may price tag pa eh. Kasi ano, ayan o. Sa kabila. Binigay lang to. Binigay lang. So, nasa collection to ng may-ari nito, no? Si Sir Jack Sapanta of Hermosa Bataan. Binigay lang to, so isasama ko sa mga collection ko. Ayaw ko alisin yan. Tag yan, tag. Kaya orig talaga, no? Natutuwa naman ako. Okay, so, ayan, mga airsoft, na-test fire na natin, no? Unit to, itong isang Glock 17, at saka itong 18, unit to ng ating ka-airsoft na si Sir Jack Sapanta of Hermosa Bataan. Siya yung diniliveran namin kanina, siya rin yung nagbigay nito. Okay? So, diniliveran namin siya kanina, kaya lang, pag uwi namin dito, nagtatampo raw yung anak niyan, 2 babae. So, kasi wala silang unit. So, nagpadagdag. Ngayon, nasa biyahe na sila, kaya dinemo ko na rito kasi para mamaya, pipick upin na lang nila kasi gagabihin na sila. Kasi Bataan Bulacan to. Okay? Then, syempre, bago itabi yung unit, make sure wala lamang gas and bala. Pasingawin. Nilagyan natin 6 seconds, 50 rounds. Dami pa. Kahit mga ano pa yun, mga another 20 rounds yun. Pero okay na yun, no? Okay, unit ng ating airsoft, Jack Sapanta of Hermosa Bataan, na sa kasalukuyan ay papunta na. Sir, ito na po yung unit mo na i-live and demo na natin. Pwede nyo nang pick upin. Okay. Okay, so ngayon mga airsoft, excited ako, no? Yun, kanina, yung sa Welcome to our Kwentuhan Session, Tanungan Portion, episode 57, 58, tama ba ako? Episode 58, ibig sabihin, nakaka-58 session na tayo ng Kwentuhan Session, Tanungan Portion, di ba? Okay, ano yung hawak mo, big man? Kasi mga ka-airsoft, no, let's have a comparison between plastic and polymer. Okay, this is a plastic, di ba? Disposable spoon, plastic, di ba? Huwag natin tatawagin plastic yung Glock. Polymer, hard polymer. Iba pa yung polymer sa hard polymer. Ibig sabihin ng hard, mas pinatigas siya than the ordinary polymer. Plus, meron siyang parang meron siyang konting content ng rubber, ng pagka-rubber. Makunat. Okay? O sige, this is a plastic. Tataktak ko Okay. Wait lang. Ayan. Taktak natin. Plastic yan Ayan na. Diba? Plastic. Kasi, ang plastic is what? Malutong. Diba? Lahat ng plastic malutong. Or madaling mabutas. Madaling masira. Ayan ayan yun. Kita nyo? Nabali kasi plastic. Okay? Ayan. Nabali kasi plastic. Nabali kasi plastic. Okay. This is the example of hard polymer. Di ba, Shane? Grip sa Glock. Ha? Grip sa Glock. Oo, grip to ng Glock kasi hindi ko naman pwedeng baliin yung Glock Kaya ito na lang, okay? So, mga airsoft i-flip natin, pilipitin natin. Sacrifice na to sacrificial, Nabali ba? Nag-crack ba? Kabila naman. Okay? Bakit? Nag-off. Biglang nag-off. So, yung charging. Pero yung isa, rolling. Rolling. Ang ganda pa naman topic natin. Oo nga. Di ba, roll natin ulit. Stop mo muna isa. Naputol. Meron na? Check mo, look. Sabihin mo kay mama. Yan. Yun, mga airsoft. sorry. Baba mo yung brightness. Sagad mo na lang. Kahit, swipe mo lang sa taas. Yan. Babaan. Sagad mo na. Yan. Okay? Okay. Ayan. Okay, sorry.
Grabe, sayang, ang dami na natin kanina, no? Sorry kasi, naputol, no? Due to weak internet kasi, sabi ko nga sa inyo, malakas ang ulan dito, nawawala-wala yung internet, no? So, ngayon, tuloy natin. Ang ganda na ng momentum natin kanina, no? Ayun nga, tulad nga sinasabi ko, ito yung plastic, oh. Ayan, ito yung mga plastic yan. Disposable na kutsara. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, pag binali mo, hirap tuloy. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan, yan ang plastic, di ba? Ayan, malutong. Malutong siya, di ba? Ayan. Ito yung example ng hard polymer. You know? Kahit anong gawin natin i-flip sa kanya, yan. Hindi siya mababalik. Bumabalik lang siya sa dati. Ganun din, no? Oh. Ayan, oh, di ba? Piniflip natin siya. Ayan, ha? Kung nakikita nyo, ha? Pinipilipit ko. Pero, bumabalik lang siya sa dati. Ngayon, magkaiba ang plastic kesa sa hard polymer. Kaya wag naman natin tatawagin na si Glock is plastic. Hindi siya plastic. Actually, hindi siya polymer din. Hard polymer. Pag sinabing polymer, magkaiba siya sa hard polymer. Hard polymer kasi para siyang halos rubberized na rin. Siguro may content ng rubber yung ginagamit na materials na plastic, kaya ganun, no? Kumbaga makunat siya. Kaya magkaiba ang plastic sa hard polymer. Yung ba yung tanong? Oh, sagot ko na yan. Okay. So, ayun, sagot tayo pa ng ibang question, no? Diretso na natin to. Baka kasi magloko na naman yung internet natin, okay? Kaya pasensya na, no? Nagka-problema yata ko, big man. Hindi ka nagka-problema. Kami ang nagka-problema, yung internet namin dito sa shop naging weak, no? Okay, big man, okay lang ba? Ite-train ko ang 5-year-old kong anak. Para sa akin, okay na okay yan. Mga Carsoft, sa ngayon, ginaganap sa Iloilo yung world shoot, kung tawagin, no? World shoot, no? Yun yung parang event na ginawa nila sa Iloilo na kung saan karamihan na participants bata. 10 years old below, parang mga ganon. Hindi ko lang alam yung mga category, no? Pero 10 years old below. Ngayon, ite-train mo yung anak mo, very good decision yan. No? Very good decision yan. Biruin mo yung anak mo, mailalayo mo sa mga unhealthy habit, unhealthy na mga bagay, like cellphone, like gadget, di ba? Yung anak mo, maite-train mo sa basic discipline, sa handling, sa body positioning, 'di ba? Napakalaking bagay niyan, napakahalaga niyan. Mas magandang yung anak mo, naging topic natin ay diyan eh, 'di ba? Mas magandang yung maraming nang babash. Maraming nang babash kaysa magiging killer daw. Mindset nila 'yun, 'di ba? Mindset nila 'yun. Karamihan lang ng ambiter, alam nyo, yung mga nambabash nung nakaraan topic natin, try nyong i-review yung pagkatao. Walang airsoft. Sila yung mga taong hindi makabili ng airsoft, kaya parang bitter sila na yung bata, ang galing-galing mag-firing, no? Bitter sila, kasi sila yung mga walang pambiling airsoft, eh. Pero yung taong may mga pambili, yun, enjoy na enjoy sila, no? Yun, kaya wag tayong gagaya doon, mga ka-airsoft, yung mga bitter na tao na yun, okay? So, okay daw ba i-train niya yung 5-year-old niyang anak? Saktong-sakto yung edad na yan. Saktong-sakto yung edad na yan para ma-train mo siya, para masagip mo siya, no? Para mabigyan mo siya ng mas malawak na mundong ginagalawan. Saktong-sakto yung 5-year-old, okay? Next, big man, new follower mo ako. Paano ba ang proseso ng COD? Okay, gusto mo magpa-COD? Make sure, ganito. Ang COD kasi namin is ang nasasakupan North. Pag sinabi North, Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, and Nueva Ecija. Yan. Yan ang nasasakupan ng mga North namin. Kumbaga, easy-easy lang sa amin puntahan yung mga lugar na yan. Kahit saan ka man sa Bataan, mapupuntahan namin. Kahit saan ka man sa Bulacan, kayang-kaya namin. Kahit saan ka man sa Pampanga, sa Tarlac, sa dulo ng Tarlac, Kamiling, Santa Elena, Santa Ignacia, kayang-kaya namin puntahan. Sa dulo ng Nueva Ecija, Cabanatuan, Talavera, San Jose, Dagupan,
kayang-kaya. Ay, Dagupan pala, Pangasinan na. Sorry. No? Gabaldon, Laur, lahat yan, kayang-kaya, no? So, yan ang nasasakupan ng norte. Okay? Ngayon, ano ba yung nasasakupan ng south? Ang nasasakupan ng south is Cavite, Laguna, and Batangas. Saan ka man sa Batangas, mapupuntahan kita. Saan ka man sa Laguna, pupuntahan kita. Saan ka man sa Cavite, pupuntahan din kita. Nagtatanong kung ikaw daw ba ang pumupunta pa eh. Kasi nasanay sila rider. Oo. Ako pumupunta eh. Maganda, manood kayo ng vlog. No? Wala kayo nakitang vlog sa Big Man na nakita nyo yung rider na nag-demo. At saka hindi ako papayag nun. Hindi ako papayag. Mas gusto ko makakaharap kayo kay Airsoft. Ako lang, first time in the history na may-ari ng Airsoft na humaharap sa buyer, sa client. First time in the history na may-ari ng Airsoft na nag-e-explain kung paano yung pasikot-sikot sa Airsoft. No? First time na in the history na may nagbablog regarding Airsoft. Oo. Kasi kung yung item dinedemo mo, hindi vlogging yun. You are selling. Diba? Dinedemo mo eh. Ako kasi, while yung dinedemo ko, meron ng buyer nun. So, I am doing a vlog of review, demo, and unboxing. Ganun yun. Magkaiba yun. Kaya nagagalit ako, di ba, pag may nagtatanong ng price. Hindi naman kasi live selling to eh. Hindi ka nagbebenta dyan. Oh, hindi ako nagbebenta. O, halimbawa, ito pinakita ko. Whoop! O, pinakita ko. I am not selling this. Pag nakita nyo ako nag-roll na, ibina-vlog ko to. Ipinapaliwanag ko dun sa nakabili. Di ba? Hindi ko sinasabi, oh, okay, pa-mine. 1, 2, 3, code, pa-mine. Oh, wala akong sinasabing gano'n, di ba? Kasi hindi tayo live selling. Hindi tayo live selling, so I'm doing a vlog. No, ako, yun nga, first time in the history na may nagba-vlog. At saka kita niya, ang dami naaaliw. Di ba? Naaaliw ko rin yung mga basher ko eh. Di ba? Kita mo, oh, may pinag-uusapan sila. Di ba? O, syempre, kung wala si Big Man, wala silang pag-uusapan. Di ba? Wala silang pagkakampi-kampihan. Oh. Kita mo, nakakapagkampi-kampi kayo. Ibig sabihin, nakakapag-banding sila. Dahil sa akin. Di ba? Eh, paano kung wala ako? Putya, magkakagalit kayo. Di ba? Pero dahil nandiyan si Big Man, binabash nyo, may kampihang nagaganap. Di ba? Kailangan ng isang matinding buong grupo para tirahin si Big Man. Pero kung merong isang tao, hindi niya kayang tirahin si Big Man. Hindi niya kayang tirahin ang Big Man pala. Kasi ang Big Man, yung mga Big Man, hindi ako yun. Kayo yun. Kayo na mga buyer. Di ba? Kailangan meron isang, sampung miyembro ng grupo. Tirahin natin yan. Si Big Man. Kaya, pagtawanan natin, laruin natin. Kailangan marami sila. Pero kung isa lang yan, never in the history na kaya mong tumayo, tumindig sa harapan ko. Yan yun, no? Kailangan ng maraming miyembro ng grupo para tumira. Pero kung mag-isa lang yan, hindi niyan kakayanin. No? Kaya may basher, kasi yung basher hindi makatayo sa harapan mo. Laging ang basher nasa likod. Pinupukol ka. May dami. Oh, laging ang basher, ang haters, nasa likod mo lang yan. Pinupukol ka. Diba? Walang bashers na, halimbawa ako, mas mataas ang estado ko sa'yo. Papasinin ko pa ba yung nasa likod ko? Hindi, no? Diba? Tignan mo yung mga bashers. Karamihan ano yung itsura? Palamunin. Di ba? Karamihan nasa laylayan. Let's be frank. Totoo lang to, no? Karamihan yung mga bashers, yung mga haters, walang pambiling airsoft. Walang airsoft, no? Ano pa? Sila yung mga squammy, no? Sorry for the word to be used, ha? Pero yun kasi ang karakteristik nila eh. Sila yung mga palamunin.
Sila yung mga hirap na hirap bumiling airsoft. Meron ba nang bash sa ating doktor? Wala. Di ba? Wala naman nang babash sa aming politiko. Putya, pag politiko, hindi man babash yun. Papatay yun. Hala? Papatayin ka nun. Di Mayor? Hindi tayo ibabash nun. Putya, papapatay tayo nun. Di ba? Ibig ko lang sabihin, yung mga bashers, kaya nang babash yan, kasi hindi ka nila mausaran. Di ba? Pero kasi kung nauusaran sila, mas nakaka-ahead sila sa'yo, putya, hindi ka papansinin yan. Oh, Senator Dick Gordon. Di ba? Client natin, nambabash ba sa atin? Oh. Di ba? Ang dami namin client na, wala nang babash na attorney, walang babash na architect, walang nang babash na engineer. Kasi, yung mga basher, normally, walang trabaho yan eh. Walang mga trabaho yan, kaya nang babash yan. Nakabantay lang yun, di ba? Tapos sasabihin nyo, hater ko kayo. Pero, nanonood kayo sa akin. Hindi kayo hater. You are a fan. Fan ko kayo. Hello, fans. Sabi nga. Ayan. Hello, fans. Fans ko kayo. Ang dami rito, hater ko dati. Ngayon, idol na ako. Lumalapit sa'yo. Ang dami. Tapos ang dami rito. Hater mo sa internet. Pero nung nagkita kayo sa personal, nakayuko. Yung iba nangingi pa sticker. Yun. Yung iba, big man, pa-picture naman. Nagkita kami sa Starbucks, di ba? O siya, nakayukong gano'n, no? Namukaan ko, uy! Ikaw pala yan, ang ingay mo sa page, Pero, hindi ko, pasensya ka na, picture na lang tayo. Kita mo? Ang dami rito, nung una bashers ko, haters ko, pero later on, naging ko sila eh. Naging fan ko. Avid pa. Talaga, nagpapa-shoutout pa. Madalas, no? Kaya, let's not talk about the basher, no? Being a follower, proseso ng COD, yun nga, proseso ng COD, syempre number 1, tatawag ka. By the way, diniscuss ko na yung South, yung North. Meron pa kami, NCR and Rizal. Okay? NCR, pag sinabi NCR, Pateros, Makati, Navotas, Valenzuela, Malabon, Pasay, Parañaque, lahat ng NCR, lahat ng Metro Manila, lahat na nasasakupan ng NCR. Plus, lahat ng Rizal. Antipolo, Binangonan, di ba? Lahat yan. Angono, Teresa, Taytay, Tanay, ano pa ba yung basta, lahat ng Rizal. Lower, Upper, Morong, Baras, Teresa, Pila, Halahala. Halahala. Sarap dyan. Alam mo yung Halahala na yan? Dulo na yan. Papunta ng isla yan ng Rizal. Nakarating na tayo dyan, nag-deliver na tayo dyan. Yung ang bahay niya medyo papanik. Basta nag-deliver na tayo dyan. Hindi lang isa, 2 beses na kami nag-deliver dyan. Biruin mo Halahala, isla na yan Yun. Lahat yan, no? So, yun, mararating namin. Ganito gagawin mo. Gusto mo nung airsoft, okay. Ngayon nagugulang ka, putya, ano bang klaseng airsoft ang gugustuhin ko? Ang dami nang nilalabas ni Big Man. Hindi ko alam, di ako makapamili. Ang gawin mo, tawag ka. Big Man, magpapabook ako, puntahan mo ako. Di tatawag. Pupuntahan kita. Ang dala ko unit, 50 piraso. Dami. So, 50 piraso, di makakapamili ka gusto, di ba? Mahawakan mo lahat. Yan ang sinasabi ko. Yan ang bagay na, 'di ba, na talagang masarap na masasabi natin, 'di ba? Kasi hindi ka basta mamimili sa picture. Iba kasi yung picture Iba yung ang bilis ang kamay ng iba, no? Ang bilis ang kamay ng iba. Kakasagad. Naku. Pag halimbawa, may mga client, no? Ito, mga ka-airsoft, no? Pag umahawak kayo ng barel, totoo man yan, hindi, inyo man yan, totoong barel or hindi, iyon yan, or sa barkada mo, or kahit kanino. Pag umahawak kayo ng barel, always, finger out. Check mo lang, ganyan lang.
Huwag na yung ginagaya, di ba? May mga ganyan. Nakakainis yun. Tapos minsan pag yung ano, kunwari, bereta, pipindutin pa yung trigger. Oo, nakakainis yun. Tapos yung naggagaganon. Nakakainis yun. Tapos, sir, check ko nga yan. Eh, di hawakan niya. Use. Biglang gaganon. Biglang, check niya lang, no? Pucha, nakakainis yun. Eh, yung iba hindi pa mabalik yung slide. Oo. So, paano ba? Ang yabang eh. Siyempre, unang-una, pag magkakasaka, unang-una, alisin mo yung magazine. Di ba? Ang yabang eh. Biglang gagawin na tapos kakasa. Oo, anong nangyari? Magkakatarantahan pa kami. Oo, pop. Di ba? So, pag magkakasaka, alisin mo yung magazine. At saka ito ang pinaka-proper. Huwag mong ikakasa. Walang iniwan. Nakakita ka sa showroom ng motor. I-start mo ba? Biglang magagagan sa showroom. Di ba hindi? Pangit yun, di ba? Nakakita ka sa showroom ng motor, ng kotse. Check mo lang. Gusto mo sakyan mo. Ganun mo lang, di ba? Pero wag mong igaganon. O tapos papag... Di ba? Pangit yun. Meron mga bagay na dapat mong gawin, may mga bagay na dapat mong hindi gawin. Sa ano, no? Yun, hindi, napag-usapan lang naman to, no? Pero pag kayo tumitingin kayo ng barel, inawakan mo yung barel, hawakan mo lang, tignan mo lang na ganyan, i-feel mo lang. Wag mong gagawin yung lalaruin yung magazine. Okay lang, tignan. Meron ganyan eh, di ba? Habang titingin ako ibang unit, habang nagpe-present ako, hindi naman siya yung bibili, pero di ba? Okay lang, tignan, pero yung lalaruin. Oo, yung gaganin nyo. Tapos, isa pang masasabihin ko sa inyo, huwag nyong ikakasa yung baril. Sa iyo man yan or hindi, huwag mo ikakasa. Kasi, halimbawa, hawak mo yan dyan. Siyempre, may baril ako. Di ba? Siyempre, alam ko yung tunog ng kinasa. Di ba? Eh, siyempre, halimbawa, may baril ako dyan. Narinig ko may kumasa. Laban na, di ba? Ano yun eh? Kumbaga, foul yun. Huwag ka magkakasa ng baril. Tignan mo yung mga gangster, di ba? Pag may isang bumunot, yeah! Yeah? Yung mga gangster, gano'n, di ba? Ganon din yun, no? Huwag kayong kakasa kasi foul yun doon sa seller. Foul yun, no? Pumunta ka sa gun show, bawal ikasa ang baril, di ba? Nakatali. Oo, isa sa ano yan, discipline yan. No? Always treat the gun like it is loaded. Lock and kumbaga nakaano siya, no? Wag yung tas kakasa mong ganun. Mga 2-3 pa eh, di ba? Wag, no? Ito, warning to rin sa iba, no? Pag titingin kayo ng baril, tunay man or airsoft, wag nyong ikakasa. No? Wag nyong ikakasa kasi foul moves yun, no? Okay, so, Big Man, nag-recommend yung tropa ko ng Glock. Upgradable ba ang Glock? Gusto ko kasi sana yung malakas. Kung gusto mo na malakas, huwag ka mag-Glock. Yun lang ang masasabi ko. Ngayon, kung gusto mong i-upgrade yung unit mo, okay lang. Nasa sa'yo yun. Pero hindi rekomendado. Okay? Tandaan mo, yung unit mo, pag kinuha mo, hayaan mong ganun lang ang FPS nun. Kung hindi ka kontento dun sa FPS niya or sa performance niya, bumili ka ng ibang unit, hayaan mong ganun yun. Bakit? Pag yun, in-upgrade mo, kinalikot mo, simula na ng kalbaryo mo. Masakit na sa ulo, mayat maya, sira, ganun yun. Tandaan nyo, ang isang barel, dinisign niya ng engineer. Yan ha? To. Dinisign, ang WE, ang AW Custom, ang EMG, merong designer yan. Okay? Merong structural engineer yan. Okay? Ngayon, dinisign niya ng engineer for that certain FPS. Sinong papaniwalaan mo?
yung barkada mo na tindero ng scramble, tindero ng fishball, tindero ng mangga, na wala namang napatunayan, or yung engineer na nag-design nito. Ikaw, sino ba niniwala mo? Yung ba engineer? Di ba? Sinabi sa Yamaha, okay sir ha, every 1,000 kilometer, yung MT-10 mo, MT-09 mo, kailangan i-change oil. Sasabihin ng tropa mo, maniwala ka doon, paabutin mo ng 5,000 kilometer bago i-change oil yan. Sino papaniwalaan mo? Yung engineer na nag-design nung Yamaha, or yung or yung tropa mo na natambay? Diba? Pag-isipan nyo yun. Pag-isipan nyo yun. Bumili ka ng sasakyan, sabi sa Toyota, sir, every 5,000 kilometer, mag-change oil po tayo, magpapalit tayo ng oil filter, magpapalit tayo ng ganito. Okay. Sabi ngayon ng kumpare mo, lasing na eh. Pare, mga 3 change oil bago mo papalitan yung oil filter mo. Pucha, sino papaniwalaan mo? Yung engineer? Service advisor ng Toyota? Or yung kumpare mong lasing na wala namang alam? Diba? Paniwalaan mo yung tao may kredibilidad. No? Ngayon, pag sinabi, yung airsoft mo, binili mo ng ganito, okay, ito lang ang FPS niyan, hayaan mo na. Huwag mong piliting tumaas yung FPS niya kasi habang pinapataas mo yun, habang kinakalikot mo, lalo mo siyang sinisira. Kung gusto mo na malakas, bumili ka ng malakas. Okay? Ngayon, kung nabiktima ka ng mga seller na hindi naman nagsasabi ng totoo, benta mo na lang muna yun. Tumingin ka na naghahanap ng Glock, benta mo, saka ka bumili ng malakas. Pero, wag mong gagawin na papalakasin siya kasi sisirain mo lang siya. Okay? Big man, ano bang mga upgrade ang pinagkaiba ng unit mo sa ibang shop? Okay. Lagi ko naman sinasabi to. May Glock. Okay? Itong Glock na to, ordinary, plain and simple. Stock from the manufacturer. Pero yung Glock namin, naka-fine tuning, naka-trigger job. Kung siniswerte ka pa, naka-fix outer barrel. Naka-stainless fix outer barrel. Okay? Then, kung siniswerte ka pa, naka-hapa rubber na. Yan ang pinagkaiba nung sa amin. Doon sa iba. Okay? Bumili ka ngayon ng John Wick. Okay? Ano yung pinagkaiba ng John Wick mo doon sa iba? Yung John Wick namin, naka-fix outer barrel, naka-hapa rubber, naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, naka-trigger job. Yun ang upgrade namin. Isa pa, ano yung pinagkaiba namin? Yung lifetime warranty. Marami pinagkaiba eh. Sinong humaharap sa'yo pag bumibili ka? Yung may-ari, ako. Diba? Pag sa iba, sino humaharap sa'yo? Yung tindero. Yung tinderong walang airsoft. Yung tindera. Diba? Yung tindera na kahit kailan hindi naman nakatungtong sa game site. Yung tindera na kahit kailan hindi man nakipagbakbakan. Yung tindera na kahit kailan hindi man nakapagkalas ng airsoft. Diba? Pero dito, sino harap sa'yo? Ako. Ako na lagi nabubuhay na umiikot yung mundo sa airsoft. Mas maigagayad kita. Mas matutulungan kita. Mas maipapaliwanag ko sa iyo yung bagay-bagay. Okay? Yun po ang pinagkaiba namin. Malaki. Ibang-iba. Okay. Big man, anong unit ba yung sinasabi mo na gawang Lunes Sierra Martes? Mga gawang Lunes Sierra Martes, yan yung mga lowest of the lowest. Cheap quality, China, yan yun, no? So, syempre, expected mo na. Bumili ka ng gunting na China, bumili ka ng gunting na Japan. Pucha, yung Japan, 1 taon na, hindi pa pumupurol. Yung China, ultimo, minsan plastic, sumasablay na. O, diba? Yun yun, ganyan, pinagkaiba eh. Okay. Bumili ka ng Samsung cellphone. Okay. Tapos bumili ka nung tigda 2,000 cellphone sa Divisoria. Sa Divisoria, sinong tatagal? Diba? Okay. Bumili ka ng baterya. Bili ka ng China na battery. Bumili ka ng original na Hitachi or Toshiba na battery. Sino tatagal? Diba? Okay. Pakita ko lang sa inyo. Magkano ang isang battery?
Magkano isang battery? Ano, 10 piso, 2 piraso, di ba? Yung China. Sa mga tindahan. Ito pala. Kasi bagong palit to di ba? Yan ba yun? Hindi ko alam kayo. Pinalitan na ni Lucas to Magkano isang battery? Kung tutusin, ang isang battery, sa tindahan, 2 piraso 10 piso, 15 pesos, yung China. Bakit ang ginagamit namin energizer? Bakit ang ginagamit namin energizer? Putya, magkano ito? 152. Di ba? 2 piraso? Bakit ang ginagamit namin energizer? Kasi, quality. Tumatagal. Subukan mo yung China, magtatai pa. Yung, di ba? Maglalangis yun. Sisirain yung terminal mo. Di ba? Yun ang quality ng China. So, in short supply. Di ba? In short supply. So, nagkalat. Pati battery ngayon, di ba? Ang daming China. Subukan mag-Shopee. Lahat ng halos mabibili mo China. Di ba? Yan. Pati nga bigas may China na. Pati repolyo Plastic daw yun sa China. Grabe, no? Kinakain nila yon. Synthetic, no? Yun. Kaya ganun yun, no? Malaki pinagkaiba, no? Gawang Lunes, sirang Martes. Ibig sabihin, binili mo siya Lunes. Wow! Firing tayo, pare. Pucha, kinagabihan ng Lunes, umiipit na, ayaw na. Okay. Di papagawa mo Martes. Papagawa mo. Okay, magagawa ng Miyerkules. Firing na ulit. Pak. Hindi ka na mag-enjoy. Medyo pangit na, di ba? Pangit na Yun. Kumbaga, napasubo ka, sayang lang yung pera, no? Okay. Big Man, sabi mo, upgraded ang mga unit mo at hindi China. Di ibig sabihin, hindi na masisira yan. Hindi ganun. Hindi naman ko mo upgraded, hindi na masisira. Nasa gumagamit pa rin, no? Yung upgraded, para pang yun, pang step up to the performance level. Mas less lang ang chances magkasira kung gagamitin mo lang rin naman siya ng tama. Halimbawa, naka-fix outer barrel to. Okay. Sarap, di ba? Pa-firing ka. Pak. Okay. Di okay. Ngayon, kung gagamitin mo ng tama, tatagal. Tatagal naman. Naka-fix outer barrel, barubal ka. Barubal kang gumamit. For example, nalaglag. Okay, nalaglag. Pak! Nakalawit yan, Nakalawit yan, no? Pak! Sumadlak sa semento, mataas. Possible masira ang outer barrel mo or the half-up chamber mo. Di ba? Kasi, design yan para pumutok. Ngayon, lalaruin mo ng walang kakambal na pag-iingat, pwede namang masira talaga. Di ba? Okay. Yun ang doon, sagot mo. Question number 7. Big Man, bumili ako sa iyo ng pistol. Okay, naka-fix barrel na, pero bakit kumakalog? Okay. Ayan, ito, marami to. Discuss ko, no? Ang fix outer barrel, ang pag-check ng fix outer barrel, front and reverse. Ito, hindi to naka-fix outer barrel. Ayan, ganun. Front and reverse. Huwag mong iikot ng taas, baba, at saka left and right. Tandaan mo, ang putok ng barrel, pag pumuputok ka, pak, 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 forward and reverse, pak, pak. Hindi kapag pumuputok pak, pak, pak. Hindi ganun ang barrel. Diba? Hindi rin, pak, pak, pak. Hindi, pak, pak, pak. Forward and reverse. Hindi ganun. Kaya hindi mo dapat gaganunin yung barrel mo. Hindi mo rin dapat gaganunin. Diba? Hindi kasi kami tulad ng ibang shop na dinidikit ang mighty band. No? Meron ako furniture dinikit ng mighty band. So, hindi kami tulad ng ibang shop na dinidikit ng mighty band. No? At hindi dapat talaga dinidikit ng mighty band. Okay? Ang fix outer barrel, forward and reverse. Wag po kayong yung learn how to manage your expectations, sabi nga, no? Makinig kayo kasi sa mga vlog. Ang hirap kasi,
hindi kayo nanonood ng mga vlog ng mga unit ninyo. Di ba? Okay, pero yung assembled China, boss, parts are made in Taiwan, Japan, etc. Posible ba yan tatagal? Roger Paul Puentes. Okay. Assembled, sabi, China. Assembled China. China pa rin yun. Di ba? Papayag ka yung motor Rusi gagawin mong big bike. Di ba? Kung may pambili ka pala ng Taiwan and Japan parts, bumili ka pa ng China, papayag ka? Papayag ka yung Rusi mo, kakabitan natin ng makina ng Kawasaki o ng Ducati? Papayag ka ng ganon? Ang pangit nun. Kahit anong gawin mo, diniscuss ko na yun eh. Glock? Oh, sige. Oh. China, 2011. Kakabitan natin ng fixed outer barrel. Sa tingin mo, hindi masisira yung ibang parts? Oh. Para lang alam mo, ha? Sige. Oh. China. Okay, bibili ka ng fixed outer barrel. Magkano fixed outer barrel? 3,538, 4,000, 4,500. May pambili ka pala ng fixed outer barrel. Dapat Taiwan na ang binili mo. Payag ka? Naka-fixed outer barrel ka ngayon? Nasa na ano nito? Lock. Ay, ito. Payag ka China yung unit mo tapos kakabitan mo ng ganitong fixed outer barrel. Payag ka ganito. Payag ka yung motor mo, Rusi, kakabitan mo ng Akrapovic na original na tig 80,000. Payag ka ba nun? Ikaw, Shane, payag ka nun? Sayang lang. Oh, di ba? O, payag ka yung ang motor mo, Rusi, tapos kakabitan mo ng tig 36,000 na Diablo Corsa na gulong. Kasi Diablo Corsa yung sa ano eh, di ba? Sa CH2 ko. Payag ka? Payag ka? Yung motor mo, Leo Star. O kaya, ito na lang. Wag na Leo Star. Motor Star. Payag ka, Motor Star, yung ano mo, yung motor mo. Pero ang ikakabit mong gulong, papayag ka. At kakayanin mo ba? Diablo Corsa na tig 36,000? Payag ka, Motor Star lang ang motor mo. Tapos kakabitan mo, bibilan mo ng Akrapovic na nakakabit sa Ducati. Papayag ka ba nun? Tama ba yun? Match ba yun? Diba? Ngayon, huwag na tayong lumayo. Payag ka? Sa dami ng parts nito, payag ka? China yung base gun mo, lahat papalitan mo ng Taiwan or Japan? Baka ang maging katumbas ng unit na sinasabi mo na assembled, baka umabot ng 30,000, magulat ka. Diba? China. Papalitan mo ngayon ng Tokyo Marui na Infinity Slide. Magkano yung Infinity Slide ng Tokyo Marui? 7,500. Payag ka? 7,500 yung slide mo? Pero yung base gun mo, paano yung disconnector niyan? Paano yung hammer assembly niyan? Paano yung sear niyan? China pa rin. Walang iniwan yun ganito. Nagpabango ka, pero hindi ka naligo. Payag ka? Nagpulbo ka, pero pawisan ka. Payag ka? Ayun yun, ha? Ayun yun. Huwag natin pangatwiranan yung bagay na hindi tama, na hindi dapat, no? Huwag masyadong na lumipad yung isip natin dun sa mga bagay na parang imposible. Kasi, kawawa rin kayo, no? Kung may pera ka pala pambili, huwag ka na huwag ka na sa China. Base gun mo, China, tapos papalitan mo ng Japan, ng mga Marui, ng mga Taiwan, hindi. Kahit anong gawin mo, China ka pa rin. Walang iniwan.
no? Nagpabango ka, hindi ka naligo, o kaya nagpulbos ka, mabaho ka pa rin. Hindi ka pa rin hindi ka pa rin mabango. Yung katawan mo mabaho pa rin. Kasi pawisan ka tapos nagpabango ka lang, 'di ba? Yung loob mo bulok pala. Oh, ganun. No, payag ka? Nag-carwash ka sa labas pero yung loob mo, 'di ba? Ang dumi, yung loob ng sasakyan mo, ang dumi-dumi. Oh, yun, no? Kahit anong gawin mong set up doon, ang pangit pa rin nun, no? Hanto, yung gumagaya sa iyo, big man, magsombrero at salamin din yun. Yung price tag niya kasing laki ng plaka ng sasakyan. Ha? Hindi ko alam. Meron na bang gumagaya sa akin? Si comment nun. Pony, Escono. Ayan. Oo nga, no. Anong price tag? Hindi ko magets. Baka yung... Sino? Sino ba? Hindi ko alam, hindi Ang ko dami alam. kasi. Hindi ko nga alam na may gumagaya na sa akin eh. Pero kung may gumagaya, di yan lang natin, boss. Hayaan mo lang. Kasi kung ang ginagaya naman nila is yung tama, maganda. Ano sabi? I-greet mo muna yung gumagaya sa'yo. Baka nanonood gagayahin ka nun dahil ikaw lang ang nagbebenta ng airsoft na... Ano yan? Na naka-jersey na may price tag. Loko ka. Kasi may price tag. Yeah! Kasi ito kasi jersey na to, hindi naman talaga pang araw-araw to. For collection to, iniyabang ko lang, no? Bigay lang sa akin to ng ng isang collector din na yun nga si Sir Jack. Jack Sapanta. Jack Sapanta. Di ba to, siga to? Jack Sapanta. Ano si movie? Hindi sa panahon ni yan, di ba? Asyong. Kasi hindi Jack. Sapanta, si Sapanta, no? Sino to? Totoy Golem, di ba? Parang si Sapanta. Basta parang doon ko narinig yun. Geng-geng ka daw, sabi ni Sir Paul. Geng-geng. Big man to, mamen. Geng-geng. Okay, no? Geng-geng. Ayaw, Asyong Salonga. Yun nga, si Sapanta. Pero iba to. Sa Jack Sapanta to, no? Okay, mga ka-airsoft, kung China yung unit mo, huwag mong iaasam na i-upgrade. Dudugo ka, no? Dudugo ka. Kung meron ka naman palang pambili ng mga Taiwan parts, bumili ka ng Taiwan. Huwag yung mga ganun, no? Sayang lang rin kasi yung pera mo ron. Okay? So, yun lang muna mga ka-airsoft. Pasensya na, naputol yung live natin. Sa mga nag-share na ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, share nyo po yung live video. Tomorrow, Lunes, start na naman ng week natin. Positive lang, no? Mabuhay tayo may takot sa Diyos. Dahil pag meron kang takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Waguchin, na si Big Man. Dito sa Big Man, ikaw ang number 1. Okay? Last na message sa mga taong naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi, wala po akong pakialam. Mga ka-airsoft, magandang gabi sa inyong lahat. Big Man to, mamen. Geng, geng.